Matapos nang bigyan ni Shu ng marrow fruit si Carol ay nagpasalamat ito at kinilig sa ating bida, dahil nga din sa marrow fruit ay nakapag-breakthrough ito sa peak ng B rank. Pero ilang minuto naman ang nakalipas ay nagtataka ang ating bida sa kung bakit bigla na lang daw umalis si Carol kanina. Wala nga daw siyang idea sa kung bakit nagagalit si Carol, at mahirap nga daw pala talagang intindihin ang mga babae. Pero hindi bali na daw basta ang importante ay makain ni Carol ang mga marrow fruit na pwedeng makatulong sa kanyang sitwasyon. Ilang sandali pa ay naisip ni Shu na masyado siyang generous ngayon at hindi niya pa nagagawa ang ganito dati, nabigyan nga daw niya ng 8 piraso ng marrow fruit si Carol, samantala ang iba lalo na ang 2 matanda ay tag-1 lamang. Hanggang sa napansin nga niya nang mag-breakthrough si Carol, dahilan naman upang makumpirma ng ating bida na kinain ni Carol ang mga prutas na binigay niya. Pero sigurado daw na naramdaman ito ng lahat ng cultivator sa isla, dahilan upang maging abala na naman ang intelligence network ng iba't ibang organisasyon, pero ang kinakatakot nga daw ng ating bida ay ang kaligtasan ni Carol. Samantala wala naman ng malay ang mga taga-Black Hands at CDF matapos bugbugin ng mga taga-kartel, masyado nga daw silang mahihinuwika pa ng mga taga-kartel. Makikita namang masaya ang ating bida nang makabalik ito sa kanyang tinutuluyan. Bukod nga sa nakita at nakausap niya si Carol ay kumita din siya ng 40,000 negative points, kaya naman excited na siyang makita ang pangalawang sword spirit niya. Hanggang sa mapansin naman niya na nakasindi pa ang ilaw sa kwarto ni Carol, kaya napapaisip ito sa kung ano kaya ang ginagawa niya. Pagtingin nga niya sa bintana ay nakita niya si Carol na nakatayo at tinitignan din ang bintana ng kanyang kwarto. Dahilan upang agad na magtago ang ating bida, dahil sa iniisip niya na nagagalit pa din sa kanya si Carol at mas mainam nga daw kung hindi muna siya magpapakita sa kanya. Samantala nagulat naman si Carol nang makita niya ang ating bida na agad din namang nagtago, mukhang ayaw nga daw magpakita ni Shu sa kanya pero may naisip naman siyang paraan para sabihin sa ating bida ang mga nais niyang masabi dito. Pagsilip nga ni Shu ay nakita niya ang isang papel na nakapaskil sa bintana, kung saan ay nakalagay dito na wag na siyang magtago at nakita naman siya ni Carol, dahilan naman upang mamangha ang ating bida sa talas umano ng mata ni Carol, at maisip na nakatingin ito sa bintana at kumikindat sa kanya. Pero bigla itong nagtaka kung bakit bugso ang pasok ng negative sa kanya, kung saan ay may mga negative points din na nagmumula kila Francesco, kaya iniisip din ito kung nakapag-report na ba ang mga kasamahan ni Francesco at kung nasa malapit lang sila. Samantala sa pwesto naman nila Francesco at dahil sa mga note na sinusulat at pinapaskil ni Carol sa kanyang bintana, ay napapatanong ang kanyang kasama kung nakita na daw kaya sila ni Carol at kung sila daw kaya ang kausap o tinutukoy nito sa kanyang mga paskil. Dahilan upang mabilis na isarado ni Francesco ang kurtina ng kanilang bintana at sabihin na hindi nila kailangang magpanik, malamang nga daw sa patibong lang ang lahat ng ito. Pero muli namang nakita ng kanyang kasama na nagpaskil ulit si Carol sa kanyang bintana, kaya naman nagmadali si Francesco na tignan kung ano ang nakasulat dito. Nakasulat nga sa papel na nakikita niya pa din ang ating bida kahit pa magtago ito sa likod ng kanyang kurtina, pero akala nga nila Francesco ay sila ang tinutukoy ni Carol. Dahilan upang mapamura ito dahil sinulat daw ni Carol ang bagong paskil o note matapos niyang isarado ang kanilang kurtina, hindi na nga daw insidente ito at kailangan na nilang humanap ng ibang lugar upang mamatyagan si Carol. Tinanong naman ng kasama ni Francesco kung sa tingin ba niya ay alam na ni Carol na siya ang sadya nila dito sa Sardinia, pero sinabi ni Francesco na malamang sa hindi pa at dahil sa kasalukuyang naghahanda ang lahat ng organisasyon para makuha ang World Tree, ay pwede nila itong magamit upang pagtakpan ang totoong pakay nila dito. Malamang nga daw na iniisip lang din ni Carol na World Tree ang pakay ng CDF dito sa Sardinia, pero ang totoo ay siya pala. Sabay tanong naman ng kanyang kasama kung ano ang gagawin nila pag nalaman ni Carol na siya ang pakay nila. Sinabi lang naman ni Francesco na maliit lang na lugar ang Sardinia, at pag dumating na ang lahat ng kanilang mga kasamahan ay wala nang mapagtataguan si Carol, makukuha ka din naman sa nalalapit na panahon wika pa nga ni Francesco. Pero paglingon ni Francesco ay muli niyang nakita ang paskil ni Carol, at sinabing little idiot. Dahilan upang ma-shock at magalit si Francesco sa kung bakit daw siya tinatawag na tanga, pero sa malambing na pamamaraan naman, isang malaking insulto nga daw ito para sa kanya. Wala pa nga daw ng insulto ng ganito kalala kay Francesco kundi si Carol Odin Johnson lamang, kaya magiging saksi daw ang Diyos sa gagawin niyang paghihitanti.
Habang ang ating bida ay napapaisip lang naman sa kung ano ang mali sa mga taga-CDF at kung bakit masyado ang inis nila. Dahilan upang magbigay ng max negative points, pero hindi naman daw siguro sapat na dahilan ang pagkakabagbag ng mga kasamahan ni Francesco upang magbigay siya ng ganito kadaming puntos. Ilang sandali pa ay iniisip nito na malamang sa nakikita siya ni Carol, at matapos nga niyang makita ang nakapaskil ay tila kinilig pa ang itlog ng ating bida, pero mas mainam nga daw kung magpapahinga na lang siya dahil sa hindi naman niya mapaliwanag at maintindihan ang mga nararamdaman niya ngayon. Pero bigla itong napahinto, at iniisip na hindi pa siya pwedeng umalis sa bintana, parang may hinihintay pa nga daw ang ating bida, pero hindi naman niya alam kung ano ba talaga ang hinihintay niya. Habang si Carol naman ay hawak ang bagong note kung saan ay nakasulat ang mga katagang good night, matapos nang makita ng ating bida ang kanyang mga melon, este good night note ay napatanong ang ating bida sa kanyang sarili kung yun daw ba ang kanyang hinihintay, habang kinikilig syempre. Samantala habang nakahiga naman siya at patuloy sa pag-grind ng kanyang Snow Mountain ay naiinip ang ating bida, akala nga daw niya ay makakapagpahinga siya habang hinihintay na matapos mabuo ang Snow Mountain niya. Pero hindi naman daw niya maiwasang isipin ang mga nangyari sa buong araw, dahilan upang hindi siya makatulog o makaramdam ng antok. At dahil nga sa hindi siya makatulog ay naalala niya ang mga sulat ni Carol sa kanya, kung saan ay tulad ng ating bida, pinagkaitan din daw ng pagkabata si Carol. Pero ang mga naranasan nga daw ni Carol ay malaki ang kaibahan sa mga naranasan ng ating bida, kung saan ay pinanganak si Carol sa Northern Europe at ang kanyang tatay ay isang senior official sa Nordic Immortals. Pero dahil sa abala at mapanganib ang trabaho ng kanyang ama ay masyadong naging overprotected ang pamilya ni Carol sa kanya, dahilan upang hindi nito masubukang magkaroon ng kababata o kaibigan ng siya ay bata pa. At halos ang lahat ng oras niya ay nauubos sa pagbabasa ng libro habang nasa garden siya. Nang mag-high school naman daw siya ay hatid sundo siya ng kanilang sasakyan, gayunpaman ay hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang o pamilya na naiinggit siya sa mga kaklase o schoolmate niya na magkakasabay umuwi habang nakasakay sa bisikleta. Kaya ang pagkabata nga daw ni Carol ay nasira, dahil sa pinagkaitan siya ng mga kaibigan at kasiyahan. Habang ang ating bida naman ay abala sa iba't ibang bagay upang kumita ng pera, at walang oras upang isipin o enjoyin ang kanyang pagkabata. Gayunpaman ay masaya naman daw ang ating bida at hindi nakaramdam ng lungkot gaya ng kay Carol, dahil mayroong xiaoyu sa kanyang buhay. Hanggang sa maalala niya ang isang pagkakataon ng Jinabi siyang umuwi, kung saan ay iniisip niya na masyado siyang malas nung mga araw na yon dahil peking pera ang pinangbili sa kanya. Dahilan upang hindi siya makabili ng pagkain o hapunan nila ni Xiaoyu. Pero kahit nga daw hindi sinasabi ng ating bida ang lahat kay Xiaoyu ay tila alam nito ang lahat. Kung saan nagpanggap na masaya si Xiaoyu sa kanyang pag-uwi, at sinabi na may isang tita ang nagmagandang loob upang bigyan siya ng isang mangkok ng noodles dahil sa cute siya, hindi nga daw siya gutom at nakakramdam na ng antok kaya nais na lang sana niyang matulog. Pero bistado ang lahat ng pagpapanggap niya matapos tumunog ang kanyang tiyan, dahilan upang mas lalong malungkot ang ating bida, kaya mabilis itong lumapit kay Xiaoyu upang yakapin at pasalamatan ang kanyang kapatid, na hindi nagrereklamo kahit pa wala silang makain at mas piniling itulog na lang ang gutom. Hanggang sa bigla naman nag-text si Mingyo at tinatanong kung nasa ligtas na lugar ba ang ating bida, at sinabi din na ipaalam agad sa kanya pag may nangyari o problema. Ilang sandali pa ay tinawagan niya ang ating bida upang ipaalam na ang lahat ng organisasyon na nagmamatsyag kay Carol ay kasalukuyang lumilipat ng pwesto, at tila alam na nga daw ng ating bida ang dahilan matapos pumasok sa kanya ang mga negative points at maalala ang paskil ni Carol. Isa pa ay napansin din daw nila Mingyo na hindi lang CDF ang interesado kay Carol, dahil may mga bagong puwersa o organisasyon pa ang kasalukuyang patungo sa Sardinia, at para nga daw sa mga grupong ito ay may dalawang paraan sila upang makuha ang World Tree. Ang una ay mapanalunan ang bid, at ang pangalawa naman ay makuha ang Gangner ni Carol. Masyado talaga ang pagnanais nila sa World Tree kahit panakawin ang pag-aari ng iba wika nga ng ating bida, sabay tanong kung anong organisasyon pa ang may target kay Carol. Pero tinanong lang naman ni Mingyo kung bakit masyado yata ang galit ni Shu, hindi naman daw niya pag-aari ang balak nilang kunin o nakawin. Ba't naman ako magagalit wika naman ng ating bida sabay sinabi na sagutin na lang ni Mingyo ang kanyang mga tanong. Ang mga organisasyon nga daw na patungo ng Sardinia ngayon ay ang Tank mula sa Germany, Rick mula sa Iceland, at Oath mula sa Britain. Hindi naman daw kailangang katakutin ng ating bida ang Rick at Oath, pero kailangan niyang mag-ingat sa Tank.
Tinanong naman ng ating bida kung may ibang detalye pa bang maibibigay si Mingyo sa kanya, o kahit anong impormasyon patungkol sa mga plano nila. Sinabi nga ni Mingyo na ang tank mula sa Germany ay matagal at mahigpit na kalaban ng Immortals, dahil sa ang tanks ay naniniwala na mga alipin lamang ang mga tao na hindi awaken o walang kakayahang makapag-cultivate. Samantala ang Immortals naman ay naniniwala na ang dugo nila ay mula sa mga giants at hindi sa mga tao. Gayunpaman ay maayos naman ang pakikitungo nila sa mga tao at mamamayan sa kanilang bansa. At nagsimula nga daw ang alitan ng tanks at Immortals dahil sa magkaibang paniniwala nila. Habang ini-imagine nga ng ating bida ang itsura nila ay parang masyado daw silang nakakatuwa. Maliit nga lang daw ang grupo ng tanks na patungo sa Sardinia, pero kasama naman nila ang mismong leader ng kanilang organisasyon. Ito nga ay si Satan at ayon sa kanilang impormasyon ay malapit na siyang mag-breakthrough sa A-rank. Astig naman ang pangalan niya, wika naman ng ating bida, sabay tanong kung tuli na daw kaya si Satan, dahilan upang kilabutan si Mingyo sa kanyang sinasabi, kaya sinabihan si Shu na magseryoso naman sa kanilang usapan. Sinabi nga din ni Mingyo na dadating na ang mga makakasama ng ating bida sa loob ng 6 na araw, kaya hanggat maaari ay wag daw muna siyang gagawa ng gulo, pero kung sakaling hindi talaga maiiwasan ay pwede naman daw umalis si Shu ng Sardinia anumang oras. Matapos nga ng tawag nila ay iniisip ng ating bida na mabisa ang marrow fruits niya, at napapatanong ito sa kanyang sarili kung dapat pa ba siyang gumamit ng mas madami nito upang ibigay sa kanyang mga kakilala. Pero sigurado nga daw na mababaliw ang mga cultivator pag nalaman nila ang tungkol sa prutas ng ating bida at epekto nito, lalo pag nalaman nila na unlimited ang supply ng ating bida ng prutas na ito hanggat nakaka-earn siya ng puntos. Kaya mas mainam kung ililihim muna niya ito sa ngayon upang makaiwas na din sa kapahamakan na maaaring idulot nito sa kanya. Pero sana daw ay maging patas at makatarungan ang mundo para kay Carol, at huwag siyang hayaan na mapahamak o makaranas na sakit na hindi naman nararapat para sa kanya. Nang bigla namang nagkaroon ng pagsabog, kung saan habang iniisip ng ating bida kung may naglalaban na naman ba ay sumabog din ng negative points na pumasok sa kanya. Dahilan upang mapaisip siya kung ano ang ginagawa nila at huwag daw siyang idamay sa kanilang away. Nag-aaway-away nga ang mga cultivator na ito at nag-aagawan sa isang spot kung saan ay magkakaroon sila ng magandang view kila Coral, kung hindi nga lang daw sila nadiskubre ni Carol ay hindi naman sila magtutungo dito at makikipag-away at agawan ng pwesto. Samantala kinabukasan naman ay nakakasilaw ang aliwalas ng muka ni Carol, dahilan upang mapaisip ang kanyang pinsan dahil tila kakaiba daw si Carol ngayon. Kagabi nga daw ay palihim siyang inutusan nito upang kunin ang panukat ng aptitude, isa pa ay nag-breakthrough din daw si Carol, kaya napapatanong ito sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang nangyayari. Hanggang sa bigla naman siyang nagulat nang lumapit ang mga chika sa kanya at tanungin kung nagtataka ba siya sa kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Carol ngayon. Gayon na din kung bakit tila sobrang ganda ni Carol ngayon at aliwalas ng kanyang muka, kaya tinanong naman ng lalaki kung paano nila nalaman, pero sinabi nga lang nila na sila man ay nagtataka din. Hindi na nga daw mukhang masama ang loob ni Carol ngayon at malakas na din siyang kumain, kung saan ay nagpaluto pa ito ng putahe ng mga Tseko sa chef. Nais nga din daw matutong magluto ng putahing Tseko ni Carol, kaya iniisip ng mga babae kung ang ating bida daw kaya ay andito din sa isla. Dahilan naman upang muling magulat ang pinsan ni Carol at mapatanong kung ang ibig bang sabihin nito ay ang ating bida ang dahilan kung bakit nasa mood si Carol at kung bakit ito nag-breakthrough, pero wala nga daw silang sinasabi na ganun at tanging pinsan lang ni Carol ang nagsabi nun sabay tumakbo ng mabilis. Habang si Carol naman ay tahimik lang at nakikinig sa kanila, habang iniisip na nag-aalala pa din sa kanya ang pinsan niya, pero hindi naman daw niya masabi sa kanila ang tungkol sa ating bida. Masyado nga daw kamangha-mangha ang binigay na prutas sa kanya, at sigurado siya na pag nalaman nito ng ibang organisasyon o cultivator ay pwedeng mapahamak si Shu. Pero may nangyari namang hindi inaasahan at tila lumala pa ang lamat sa kanyang gangner, at sigurado nga daw siya na pag nasira na ang gangner ay yun na din ang oras upang magpaalam siya sa mundong ito. Gayunpaman ay nananatili itong positibo, dahil para sa kanya ang kaligayahan sa buhay ay hindi nasusukat sa kung gaano kahaba ang buhay ng isang tao, sabay iniisip kung kailan niya muling makikita ang ating bida, at excited na nga daw siya. Samantala kasalukuyan namang binabasa ng ating bida ang bagong intelligence report na pinadala sa kanya, kung saan nga ay nag-away ang dalawang maliliit na organisasyon sa spot kagabi pero dumating ang CDF at pinatay silang lahat.
Kaya iniisip ng ating bida na malamang sa nakarating na ng Sardinia ang lahat ng organisasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan ay plano ng mga ito na unahing patayin ang mga mahihina at maliliit na organisasyon upang masolo nila ang lahat. At lahat nga daw ng mga organisasyong ito ay target si Carol at ang World Tree, kaya naman iniisip ng ating bida na lumalala na ang sitwasyon kahit hindi pa dumadating ang bishop ng CDF. Iniisip din ito kung makikinig at susunod kaya sa kanya si Carol pag sinabihan niya itong umalis na ng Sardinia para sa kanyang kaligtasan. Pero bigla itong nagulat matapos pumasok sa isang restaurant, kung saan ay andito ang lahat ng mga miyembro ng Oath at naalala nga ng ating bida na may galit ang mga ito sa kanya, dahil sa mga ginawa niya sa kutsang ruin dati, kaya iniisip nito na mas mainam daw sana kung ginamit na niya ang maskara bago pa siya lumabas. Pero pag umalis nga daw siya kagad ay baka lalo silang magduda, kaya naman napilitan na itong mag-order habang iniisip na kailangan niyang kumalma. Matagal naman na daw mula nang manggaling siya ng kutsang ruin at baka nakalimutan na nila ang atraso niya sa mga ito. Pero biglang lumapit si Kaden at sinabi na parang pamilyar daw sa kanya ang ating bida, pero sinabi naman ni Shu na mag-ingat siya sa mga salitang binibitawan niya para na din sa kanyang kaligtasan. Dahilan naman upang mainis ito at isipin kung bakit siya pinagbabantaan ng ating bida, na tamang kain lang at nakatingin kay Kaden, hanggang sa ilang sandali pa ay naalala na daw niya ang lahat, kaya iniisip ng ating bida kung ang atraso ba niya sa Oath ang tinutukoy nito. Pero tinawanan lang siya ni Kaden at sinabi na ang ating bida ay ang Kathayan Kung Fu star na napanood niya, habang ang ating bida naman ay nagpapasalamat sa isip-isip niya. Buti na nga lang daw at mahina ang mga utak at mata ng banyaga sa pagkilala sa mga Asian na halos magkakamuka para sa kanila. Pero biglang nagulat ang ating bida, at inatake nga siya ni Kaden gamit ang isang patalim, na mabilis naman niyang naiwasan sabay sinipa si Kaden sa kanyang sikmura at sinabi na magaling ang acting skills ni Kaden, muntik nang mapaniwala at mahulog ang ating bida. Habang pasugad naman ang mga kasama ni Kaden, ay sinabi nito na hindi pa napagbabayaran ng ating bida ang mga ginawa niya sa kanilang mga kasama sa kutsang ruin. Habang napapalibutan nga nila ang ating bida ay iniisip nito na kaya niyang talunin ang mga ito, pero ang mauunang aatake nga daw ay magkakaroon ng disadvantage. Pero dahil sa ayaw naman niyang ma-expose sa iba pang organisasyon, ay iniisip ng ating bida kung mas mainam daw ba pag ginamit niya ang Sayunachi style niya, at bigla ngang nagkaroon ng pagsabog. Binutes nga ng ating bida ang pader upang tumakas, kaya naman masyado ang galit ng mga taga-Oath sa kanya at sinabing tumigil sa pagtakbo, habang ang ating bida ay nagpapalam lang naman sa kanila, kung saan ay nagagalit naman ang bantay ng store at sinabing kailangan nilang bayaran ang mga nasira kasama na ang pader. Samantala sinundan naman ng mga Oath ang ating bida at tinatanong kung bakit siya tumatakbo, asan na daw ang confidence niya tulad nung nasa kutsang ruin siya. Habang ang mga nag-date naman sa gilid ay napapatanong kung nagsasanay ba sila sa pagtakbo bilang paghahanda sa horse riding festival. Dahilan naman upang magtaka ang ating bida at sabihing walang pakiramdam ang mga tao dito, dahil nga sa napagkamalan pang nag-practice, o performance ang kanilang ginagawa, hanggang sa makita nga niya ang isang acrobat mula sa cartel, at naisip ng ating bida na pwede siyang matulungan ng mga ito. Habang patuloy nga sa paghabol sa kanya ang mga Oath ay bigla naman itong lumiko. Gayunpaman ay hindi pa din naman sila tumigil at sinundan pa din ang ating bida. Hanggang sa bigla silang pinasalubungan ng pag-atake, habang ang ating bida ay nakasiksik na sa karamihan ng mga tao at nanunood. Naloko na naman tayo, wika nga ni Kaden, sabay inutusan ang kanyang mga kasama upang magpatuloy sa paghabol sa ating bida, pero bigla namang may humawak sa kanyang balikat, dahilan upang ilabas niya ang kanyang patalim pero mabilis lang din na hinawakan nito ang kanyang kamay. At tinanong kung nais na lang daw bang umalis ni Kaden matapos niya silang banggain, pero dahil mayabang nga si Kaden ay sinabi nitong masyado daw malakas ang loob ng mga pangkaraniwang tao na ito upang harangan sila. Hindi niyo ba nakikitang mga cultivator kami, wika pa nga nito, pero tinanong lang din naman siya ng clown kung hindi ba niya nakikita na puro sila awaken. Kaya naman natahimik si Kaden at mga Oath habang napapatanong kung ang acrobatic troupe na ito ba ay binubuo ng mga awaken. Tila may mali nga daw sa mga Italian wika pa nila, habang ang mga acrobatic naman o cartel ay sinasabi na kailangan nilang turuan ng leksyon sila Kaden at ang mga kasama niya. Napagkamalan ng pangkaraniwang tao ang ating bida, kaya naman tinutulak siya ng babae at sinasabing kailangan na nilang umalis para hindi sila madamay at masaktan. Buti na nga lang daw at nakaiwas ang ating bida sa mga Oath sa tulong ng cartel,
Nang bigla namang humapyaw sa kanya ang isang balabal dahilan upang magulat ang ating bida, at mapatanong kung bakit nandito na ang bishop ng CDF. Iniisip nga daw ng ating bida na kaya niyang protektahan si Carol laban sa ibang organisasyon, basta gagawin niya ang lahat ng makakaya at walang nakikialam na A-rank. Pero ngayong nandito na ang bishop ng CDF ay nagbago na ang lahat, at iniisip nito kung kaya ba niyang labanan ang bishop na alam naman niyang mas mataas ang rank sa kanya. Pero malamang nga daw na wala siyang pag-asa upang talunin ito. Halo-halo na nga ang nasa isip ng ating bida, at sinabing hindi siya kasing lakas ng bishop, at mukhang kabaliwan na daw ang nais niyang gawin, pero paano naman daw magiging maganda at kahanga-hanga ang buhay kung walang panganib na darating o masusubukan. Habang mabilis nga itong tumatakbo ay naalala pa niya ang pagkakataon kung saan ay naglakas ng loob si Carol, natanungin siya kung pwede ba nilang igugol sa isa't isa ang natitirang oras o bahagi ng kanilang buhay, kung saan ay hindi naman alam ng ating bida kung ano ang isasagot sa tanong ni Carol kaya pinili niyang magtulog-tulugan. Hanggang sa madaanan niya ang kalbo na napapakamot sa ulo dahil sa sinirang pader ng ating bida, kaya naman bigla itong huminto at bumalik upang humingi ng pasensya at magbigay ng pera bilang kabayaran na din sa lahat ng mga nasira, at muli ay tumakbo ng mabilis.